Malakas ang ulan ng gabing iyon, yung tipong parang gustong burahin ng langit ang buong siyudad. Pagod na pagod si Mina Villaflor habang paakyat sa lumang apartment building niya. Basa ang laylayan ng slacks niya. Sumasakit ang paa sa maghahapong pagtayo sa opisina at mas lalong mabigat ang dibdib niya dahil sa iisang tao, Anthony De Chavez, CEO ng De Chavez Holdings, at ang lalaking halos sumira ng self-confidence niya kanina. Redo the report. Hindi ito pang professional. Maikli, malamig, walang emosyon. Ganoon palagi ang boss niya. Perpekto, mayaman, nakakatakot, at imposibleng mapalapit sa isang tulad niya. Pagdating sa Unit 3B, agad niyang binuksan ang ilaw. Maliit lang ang apartment, isang kama, maliit na kusina at lumang electric fan na parang anytime susuko na sa buhay. Pero ito ang mundo niya. Tahimik, simple, ligtas. Nagpakulo siya ng instant noodles habang tinipilit kalimutan ang trabaho. Weekend na bukas, bulong niya. Sa wakas, pahinga. Pero biglang, tok, tok, tok. Napalingon siya. Kumunot ang noo niya. Wala naman siyang bisita. Muling kumatok. Mas malakas, mas desperado. Kinabahan siya. Dahan-dahang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. At doon, tumigil ang paghinga niya. Isang lalaking nakayuko, basang-basa sa ulan. Mamahaling suit, magulong buhok, at may dugo sa gilid ng noo. Nanlaki ang mata niya. Hindi maaari. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Sir Anthony? Halos bumagsak ang lalaki papasok bago pa siya makaiwas. Napasalo si Mina, nagulat sa bigat nito. Ang CEO nila, ang pinaka-untouchable na tao sa kumpanya. Naroon ngayon sa maliit niyang apartment, sugatan, humihingal, at mukhang tumatakbo mula sa kung anuman. Miss Villaflor, paos nitong sabi. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o tatawag ng ambulansya. Sir, anong nangyari sa inyo? Hindi ito sumagot agad. Sa halip, hinawakan nito ang braso niya. Mahigpit, parang may kinatatakutan. Please, bulong nito, huwag kang maingay. At bakit po? Biglang may narinig silang yabag sa hallway. Mga lalaki, 2 o 3. May nagsalita sa labas. Check every unit. Tumigil ang mundo ni Mina. Napatingin siya kay Anthony. Unti-unting bumukas ang mata ng CEO. Punong-puno ng babala. Hinahanap nila ako. Parang may yelong dumaloy sa katawan niya. Sino sila? Saglit itong nang-atubili bago bumulong. Mga taong gusto kong mawala. Bago pa siya makapagsalita, may malakas na katok sa katagong unit. Maintenance check. Nanginginig ang kamay ni Mina. Hindi siya kriminal. Hindi siya bayani. Isa lang siyang empleyadong gusto ng tahimik na buhay. Pero narito na yun ang boss niyang sugatan at tila tinutugis. At kung bubuksan niya ang pinto, maaaring mapahamak silang 2. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, isinara niya ang kurtina. Pinatay ang ilaw at tinulungan ng CEO mahiga sa kama niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pinili niyang protektahan ng lalaking kinatatakutan niya. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magsisimula ng pinakamagulong kabanata ng buhay niya. Dahil kinabukasan, malalaman niyang hindi lang tumatakbo si Anthony De Chavez, pinagtataksilan siya ng sarili niyang pamilya. At si Mina Villaflor ang magiging pinakamahinang bahagi ng kanyang buhay. Halos hindi nakatulog si Mina Villaflor buong gabi. Hindi dahil maliit ang kama, hindi dahil maingay ang ulan, kundi dahil ang lalaking natutulog niyon sa mismong higaan niya ay ang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya, Anthony De Chavez. At mukhang may gustong pumatay rito. Napaupo siya sa monoblock chair sa tabi ng kama habang pinagmamasdan ng lalaki. Kahit sugatan at maputla, hindi nawawala ang natural nitong karisma. Matangus ang ilong, matigas ang panga, at kahit nakapikit ay parang may otoridad pa rin. Hindi niya maintindihan. Paano napunta ang isang billionaire sa apartment niyang halos kasya lang ang 2 tao? Biglang gumalaw si Anthony. Napaatras siya. Unti-unti nagmulat ng mata ang lalaki. Napanghiwi agad sa sakit. "You're still here?"
Mahina nitong sabi. Napakunat ang no ni Mina. Sa apartment ko po kayo, sir. Saglit itong natahimik. Bago tila naalalang lahat. Bigla itong umupo, ngunit napaungol. Easy, mabilis na sabi ni Mina. May sugat kayo. Tinulungan niya itong sumandal. Doon niya napansing may pasa rin ito sa tagiliran. Hindi ito simplang aksidente. Parang sinaktan talaga. Sino ba talagang humahabol sa inyo? Hindi niya napigilang tanong. Tahimik si Anthony. Pagkatapos ay tumingin ito diretso sa kanya. Hindi bilang boss, kundi bilang taong desperado. My own board of directors. Napakurap siya. Ha? They want control of the company. Malamig nitong sagot. And removing me is the fastest way. Nanlaki ang mata ni Mina. Corporate politics lang ang alam niya. Meetings, reports, deadlines. Hindi ganito. Hindi buhay ang kapalit. Pero bakit dito kayo pumunta? Tanong niya. Saglit na nag-atubili ang lalaki. You're invisible. Parang may kumurot sa dibdib niya. I mean, dagdag agad nito. Wala silang dahilan para pagdudahan ka. Hindi niya alam kung maiinis o matatakot. So, nagtatago kayo dito? Tumanggo ito. Just for a few days. Ilang araw? Halos napatayo siya. Sir, maliit lang apartment ko. At kapitbahay ko chismosa. First time niyang makitang bahagyang ngumiti ang CEO. Mahina, pagod, pero totoo. I'll compensate you. Napairap siya. Hindi po perang problema. Tumahimik muli ang silid. Sa labas, humina na ang ulan. At doon niya napansing masyadong malapit sila. Amoy niya ang pabango nitong halos sa ulan. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Bigla siyang tumayo. Ako muna sa kusina. Pero bago siya makalayo, may narinig silang tunog. Footsteps. Mabibigat. Huminto sa tapat mismo ng unit niya. Nagkakita sila. May kumatok. Tok tok tok. Nanigas si Mina. Isang lalaking boses ang narinig mula sa labas. Good morning, building inspection. Mabilis na tumayo si Anthony kahit masakit. Instinct, survival. Hinila siya nitong palapit, diretso sa likod ng kurtina malapit sa kama. Napasinghap si Mina nang mawalan sila ng distansya. Halos magdikit ang katawan nila. Ramdam niya ang mabilis nitong tibok ng puso. Mahina nitong bulong sa tenga niya. Don't move. Muling kumatok ang lalaki sa labas. Mas malakas. Ma'am, open the door. Naninginig ang kamay ni Mina. Kung bubuksan niya, mahuhuli sila. Kung hindi, lalo silang baghihinalaan. Napakit si Mina. At doon niya na-realize ang katotohanan. Hindi na simpleng pagtutulong ito. Kasama na siya sa problema ng boss niya. Pagkatapos ng ilang segundo, umalis ang mga yabag. Pareho silang napabuntong hininga. Pero nang lilingon sana siya, napagtanto niyang nakatingin sa kanya si Anthony. Malapit. Sobrang lapit. At sa unang panahon, wala roon ang malamig na CEO, kundi isang lalaking tila ngayon lang nakaramdam ng seguridad. Thank you, Mina. Nang laki ang mata niya. Hindi siya tinatawag ng pangalan niya ng kailanman. Pero mas malaking problema ang sunod niyang sinabi. I can't leave yet. At sa sandaling iyon, alam ni Mina, hindi na temporary ang lahat. Hindi sanay si Mina Villaflor na may kasamang lalaki sa apartment niya. Lalo na kung ang lalaking iyon ay ang CEO na araw-araw niyang iniimasan sa opisina. At lalong-lalo na kung iisa lang ang kama niya. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala habang hawak ang kumot. Pilit iniisip kung paano nila haharapin ang gabi. Sir, saan po kayo matutulog? Alanganin niyang tanong. Tahimik na nakaupo si Anthony de Chavez sa gilid ng kama. Hawak ang tagiliran niyang may pasa. Kahit sugatan, dignified pa rin ang kilos nito. I'll take the floor.
Agad siyang umiling. "Huwag na po, lalala sugat ninyo." Sandaling nagkatitigan sila. Parehong param ang problema. Iisa lang ang kama at sobrang liit pa. Napabuntong hininga si Mina. "Sige na nga, hati na lang tayo." Bahagyang tumaas ang kilay ng lalaki. "You're trusting me that much." Namula siya. "Wala naman po akong choice." Pinatay niya ang ilaw matapos maglatag ng unan sa gitna ng kama. Parang invisible wall. Humiga siya sa pinakadulo. Malayo, maingat. Pero kahit anong iwas niya, ramdam niya ang presensya ng lalaki sa tabi niya. Ang init ng katawan nito. Ang mabagal ngunit malalim na paghinga. At ang katotohanang ang boss niyang kinakatakutan ay natutulog ngayon katabi niya. Hindi siya mapakali. "Sir?" Mahina niyang tawag. "Yes?" "Talaga bang delikado kayo?" Matagal bago ito sumagot. "Yes." Diretso, walang paligoy. Napakagat siya sa labi. "Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa security ninyo?" Tahimik muli. Pagkatapos ay sinabi nito ang bagay na hindi niya inaasahan. "Because I don't know who I can trust anymore." Napalingon siya. Sa dilim, kita niya ang anyo ng mukha nito. Pagod, mabigat, at parang matagal nang walang pahinga. Hindi niya akalaing darating ang araw na makikitang mahina ang isang Anthony de Chavez. "Even inside the company?" Tanong niya. "Yes." Saglit na katahimikan. Hanggang biglang kumulog sa labas. Nagulat si Mina at nakapakit sa kumot. Sa gulat niya, hindi niya namalayang napalapit siya sa lalaki. Pareho silang natigilan. Magkalapit na yon ang balikat nila. Mabilis siyang umatras. "Sorry." Ngunit mahina itong natawa. Isang tunog na ngayon lang niyang narinig mula rito. "You're afraid of thunder?" "Hindi po, nagulat lang." Ngunit bago pa siya makabawi, biglang nagring ang phone ni Anthony sa side table. Pareho silang napatingin. Unknown number. Tumigas ang ekspresyon ng lalaki. Hindi nito sinagot. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na message. Nagliwanag ang screen. Hindi ni sasadyang nabasa iyon ni Mina. "We know where you are." Nanlamig ang dugo niya. Dahan-dahang tumayo si Anthony at sumilip sa bintana. Tahimik. Mapanganib ang aura nito. "Sir?" Bulon niya. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, hinila nito ang kurtina at bumaling sa kanya. Mas seryoso kaysa kanina. "They're closer than I thought." Napaupo siya. "Ibig sabihin?" Huminga ito ng dalawang malalim. "It means staying here already put you in danger." Parang may ngabsak sa sikmura niya. Gusto niyang umatras. Sabihing umalis na ito. Ibalik ang tahimik niyang buhay. Pero sa halip, narinig niya ang sarili niyang nagsasalita. "Hindi ko kayo paaalisin." Nagulat pa siya sa sariling desisyon. Saglit siyang tinitigan ni Anthony. Malalim. Parang may binabasa sa kanya. At saka ito muling humiga. Ngunit bago pumikit, mahina nitong sinabi, "You're braver than you think, Mina." Hindi siya nakasagot dahil sa labas ng bintana, may isang itim na sasakyan na nakaparada. At sa loob nito, may lalaking nakatingin direkta sa unit nila. Nagising si Mina Villaflor sa amoy ng pritong itlog. Napakurap siya. Sandaling nalito kung nasaan siya, hanggang maalala niya. May billionaire CEO siyang natutulog sa apartment niya. Bigla siyang napabangon at doon niya nakita ang eksenang hindi niya kailanman maiisip. Nakatayo sa maliit niyang kusina si Anthony de Chavez, naka-fold ang sleeves ng puting polo nito habang seryosong piniprito ang itlog gamit ang mumurahing kawali niya. Parang mali ang buong larawan. Isang lalaking sanay sa private chefs, nagluluto sa 2,000 pisong kalan. "Sir?" Napalingon ito. "Good morning." Parang normal lang, parang hindi siya tinutugis ng kung sino-sino. Napababa ang tingin ni Mina sa mesa. May 2 plato,
may pandesal, at instant coffee. Kaya po nagluto niyan. Tumango ito habang pinapatay ang kalan. You need to eat before work. Napakurap siya. You remember my schedule? Bahagyang nagkabit-balikat ang lalaki. You're my employee. Pero iba ang tono. Mas personal. Umupo sila sa maliit na mesa na halos magkadikit ang tuhod nila dahil sa sikip ng espasyo. Tahimik silang kumain hanggang sa hindi napigilan ni Nina magsalita. Sir, sanay ba kayo sa ganito? Tumingin ito sa paligid, sa lumang electric fan, sa kupas na kortina, sa maliit na mundo niya. Honestly, tumango siya. It's peaceful. Napahinto siya sa pagkain. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa isang tulad nito. Sa opisina, palaging kontrolado si Anthony. Malayo, hindi naaabot. Pero dito, para lang siyang ordinaryong lalaki. Biglang tumunog ang phone ni Mina. Caller ID? HR office. Nanlamig siya. Sinagot niya agad. Mina, nasan ka? Tanong ng supervisor niya. Emergency board meeting na yon, missing ang CEO. Napatingin siya kay Anthony. Tahimik lang itong kumakain. May sakit po ako, palusot niya. Pagkababa niya ng tawag, napabuntong hininga siya. Hinahanap na kayo. Tumango ito. They will. Saglit itong natahimik bago magsalita. Mina, today you don't go to work. Ha? Bakit? Because if they're tracking employees close to me, seryoso nitong sabi, ikaw ang unang susundan. Bigla siyang kinabahan. Parang biglang lumiit ang apartment. Sir, nadadamay na ako. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa bintana. Sinilip ang labas. At doon, tumigas ang panga nito. Too late. Lumapit siya. Sa ibaba ng building, may dalawang lalaking nakaitim na tila may hinahanap. Isa sa kanila ay tumingin pataas, direkta sa unit nila. Napatras si Mina. Kilala ninyo sila? Mahina ang sagot ni Anthony. Yes. Huminga ito ng malalim. At hindi na sila corporate investigators. Napatingin siya rito. Kundi? Tumingin ito sa kanya. Mabigat. Mapanganib. My uncle's private security. Nanlamig ang katawan niya. Family? Bulong niya. Tumango si Anthony. The man trying to remove me is my own blood. Naupo si Mina. Mas lumala pala ang sitwasyon kaysa inilisip niya. Hindi lang kumpanya, pamilya, kapangyarihan, at siya, isang ordinaryong babae, ay nasa gitna nito. Biglang nag-vibrate ang phone ni Anthony. Isang message ang pumasok. Binasa nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Mina ang galit sa muka ng CEO. Dahan-dahan nitong ipinakita sa kanya ang screen. Bring the girl with you. She knows too much. Nawala ng kulay ang muka niya. Sir, mahina ang sagot nito. They're talking about you. At sa sandaling iyon, na-realize ni Mina Villaflor ang katotohanan. Hindi na siya simpleng tumutulong lang. Target na rin siya. Hindi makapagsalita si Mina Villaflor. Paulit-ulit lang na umiikot sa isip niya ang message na nakita niya sa cellphone ni Anthony De Chavez. Bring the girl with you. She knows too much. Siya ang tinutukoy. Siya. Isang ordinaryong empleyado na gusto lang mabuhay ng tahimik. Unti-unti siyang napaupo sa kama habang nanginginig ang kamay. Sir, bakit ako? Mahina niyang tanong. Tahimik si Anthony habang pinagmamasdan ng mga lalaking nasa ibabang building. Para itong predator na nag-aabang ng tamang galaw. Because you helped me, sagot nito. And now, they think you're involved. Napayakap si Mina sa sarili. Hindi niya ginusto ito. Isang gabi lang sana, isang tulong lang. Pero ngayon, buhay niya na ang nakataya. Biglang tumayo si Anthony at mabilis na kinuha ang coat nito. We need to leave. Napatingala siya. Ano? They won't stop checking units. Tumayo ito sa harap niya,
Seryoso ang mukha. Pack only essentials. Hindi siya agad kumilos. Sir, hindi ako pwedeng basta mawala. May trabaho ako. May buhay ako. Bigla nitong hinawakan ng magkabilang balikat niya. Hindi marahas pero matatag. Mina. First time nang marinig ang pangalan niya mula rito ng may urgency. If you stay, you become leverage. Nanlaki ang mata niya. They will use you against me. Tahimik ang silid. Ramdam niya ang bigat ng sinabi nito. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Sa mundong may habulan, may kapangyarihan, may panganib. Pero mas kinabahan siya sa sumunod na sinabi ni Anthony. I won't let that happen. May kakaibang init na dumaan sa dibdib niya. Hindi boss ang nagsasalita, kundi isang lalaking determinado siyang protektahan. Mabilis siyang nag-empake, ilang damit, wallet at phone charger. Habang ginagawa iyon, may narinig silang yabag sa hallway. Mas mabagal, mas malapit. Tok, tok, tok. Napahinto siya. Hindi ito sa kapitbahay, direkta iyon sa pinto niya. Nagkatinginan sila. Tahimik na hinalapit ni Anthony ang daliri niya sa labi niya. Huwag magsalita. Muling kumatok, mas madiin. Ma'am, building inspection ulit. Parehong alam nilang kasinungalingan niyon. Mabilis na pinatay ni Anthony ang ilaw at hinila siya papunta sa likod ng kabinete malapit sa kusina. Halos magdikit ang katawan nila sa sikip ng espasyo. Ramdam ni Mina ang init nitong hininga sa gilid ng leeg niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. Sa labas, may tunog ng susi. Parang sinusubukang buksan ang pinto. Nanlaki ang mata niya. May duplicate key sila. Mahigpit na hinila ni Anthony palapit sa dibdib nito. Protective, instinctive, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng seguridad sa gitna ng takot. Huminto ang tunog. May nagbulbong sa labas. Next unit. Unti-unti nang lumayo ang mga yabag. Parehong silang nabuntong hininga. Pero hindi agad siyang binitawan ni Anthony. Nang napansin nito, sakalang ito bahagyang umatras. Sorry, mahina niyang sabi. Pero hindi siya makasagot. Dahil ngayon lang niya napansin kung gaano kalapit ang mukha nila. Kung gaano kalalim ang titig nito. At kung gaano kabilis ang tibok ng puso niya. Maya-maya'y nagsalita muli ang lalaki. We leave through the back exit. Tumanggo siya. Wala na siyang choice. Habang pababa sila sa fire exit ng building, napalingon si Mina sa apartment niya, sa tahimik niyang buhay, sa normal niyang mundo. At alam niyang, paglabas niya ngayon, wala nang babalikan. Pagdating nila sa parking area, may naghihintay na itim na sasakyan. Binuksan ni Anthony ang pinto para sa kanya. From now on, sabi nito habang nakatingin diretso sa kanya, you stay with me. At bago pa siya makapagtanong, may sumulpot na lalaking nakaitim sa likod, may hawak na baril. Mr. De Chavez. Nanigas si Mina. Ngumiti ang lalaki. Your uncle sends his regards. Parang tumigil ang mundo ni Mina Villaflor. Nakatutok ang baril sa direksyon nila. Ilang hakbang lang ang layo ng lalaking nakaitim. Walang emosyon ng mukhang nito. Parang sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Samantalang si Mina, halos mawala na ng lakas ang tuhod. Mr. De Chavez, malamig na ulit ng lalaki. Sumama na lang kayo ng maayos. Narinig niyang mababang buntong hininga ni Anthony sa tabi niya. Hindi takot, hindi gulat. Parang inaasahan na nito. Dahan-dahang umakbang si Anthony pasulong. Bahagyang hinaharangan si Mina sa likod niya. Automatic, protective. She has nothing to do with this. Matigas nitong sabi. Ngumisi ang armadong lalaki. Unfortunately, sir, sinabi ng boss namin na mahalaga na rin siya ngayon. Nanlamig ang sikmura ni Mina. Boss, ibig sabihin pamilya nga.
Napansin niyang unti-unting gumagalaw ang kamay ni Anthony sa likod nito. Tila may inaabot sa bulsa. Hindi niya alam kung ano iyon. Pero bago pa may mangyari, may malakas na tunog ng makiniyang umalingaw-ngaw sa parking lot. Screech! Biglang huminto ang isang dark gray SUV sa harap nila. Bumukas ang bintana at may sumigaw. Down! Mabilis siyang hinila ni Anthony pababa. Bang! Napasingap si Mina nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nagagulo ang paligid. May isa pang lalaki mula sa SUV ang lumabas at mabilis na sinunggaban ng armadong lalaki. Nagkaroon ng saglit na komosyon bago ito tuluyang nadisarmahan. Hindi makapaniwala si Mina. Parang eksena sa pelikula. Hinila siya ni Anthony papasok ng sasakyan. Inside, now, halos hindi niya maramdaman ng paa habang sumunod. Pagkasara ng pinto, mabilis umandar ang sasakyan palayo. Tahimik sa loob. Taming hingal niya ang maririnig. Nanginginig ang kamay niya. Anong nangyari? Halos pabulong niyang tanong. Sa driver's seat ay isang lalaking nasa early 30s. Seryoso ang muka. Security team ko. Sagot ni Anthony. Napalingon siya rito. May sarili pa pala kayong team? Tumanggo siya. The only people I still trust. Nahawak siya sa dibdib niya. Ngayon lang nagsisink in ang lahat. May baril, may habulan, may gustong dumukot sa kanila. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay bumulong. Sir, natatakot ako. Saglit na tumingin si Anthony sa kanya. At sa unang pagkakataon, lumambot ang ekspresyon nito. Hindi CEO, hindi boss, kundi isang lalaking may responsibilidad. Mahina nitong hinawakan ng kamay niya. Mainit, matatag. I know. Saglit siyang napatingin sa magkadikit nilang kamay. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi rin ito agad binitawan. But you're safe with me. Dagdag nito. At kahit dapat siyang kabahan, may parte ng puso niyang naniwala. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang sasakyan sa isang mataas na gate. Automatic itong bumukas. Lumantad ang isang modernong mansyon na halos kasing laki ng buong block. Napanganga si Mina. Dito tayo? Yes. Huminto ang sasakyan. Binuksan ni Anthony ang pinto para sa kanya. Welcome to my world. Ngunit bago pa siya tuluyang makababa, lumapit ang head security at bumulong kay Anthony. Biglang nagbago ang mukha ng CEO. Tumigas ang panga. What? Malamig nitong tanong. Mahinang sagot ng guard. Sir, may leak sa loob ng team. Nanlamig ang hangin. Napatingin si Mina kay Anthony. Iisa lang ang ibig sabihin noon. Kahit dito, may traidor pa rin. Hindi alam ni Mina Villaflor kung saan siya unang titingin. Sa napakalawak na driveway, sa fountain na mas malaki pa kaysa sa buong apartment building niya, o sa mansion na tila kinuha diretso sa isang luxury magazine. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan habang sinusundan si Anthony De Chavez papasok sa loob. Automatic nagbukas ang malaking pintuan. Sumalubong ang malamig na hangin at eleganteng interior. Marble floors, mataas na chandelier at tahimik na staff na sabay-sabay yumuko. Good evening, sir. Hindi niya maiwasang mapaatlas ng kaunti. Pakiramdam niya, maling tao siya sa maling lugar. Napansin niyo ni Anthony. Relax, mahina nitong sabi. Hindi ka bisita dito. Napatingin siya rito. Then, ano po ako? Saglit itong tumigil sa paglalakad. Tumingin sa kanya. You're under my protection. Hindi niya alam kung bakit mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Dinala siya ng isang maid sa guest room. At halos mawalan siya ng salita. Mas malaki pa iyon kaysa sa buong apartment niya. May king-sized bed, walk-in closet, sariling bathroom na parang hotel suite. Pwede po ba talaga ako dito? Mahina niyang tanong. Gumiti ang maid.
Utos po ni Sir Anthony. Pag-alis ng maid, napaupo si Mina sa kama. Tahimik. Ngayon lang siyang nakahinga ng maayos. Pero kasabay noon, ang realization, hindi na siya babalik agad sa normal niyang buhay. Biglang may kumatok. Pagbukas niya, nakatayo si Anthony. Nakapalit na ito ng simpleng black shirt at slacks. Mas relaxed tingnan. Mas tao kaysa CEO. Mina, sabi nito. Pinapasok niya ito. Umupo sila sa sofa. Mina, panimula nito. The board meeting tomorrow will officially declare me unfit as CEO. Nanlaki ang mata niya. Pwede pala yun? If they gain majority vote. Napakunot ang noo niya. Pero bakit nila gagawin yun? Tahimik ito sandali bago nagsalita. My uncle wants the company. Napahawak siya sa labi. So, pamilya talaga? Tumanggo ito. He believes emotion makes leaders weak. Saglit siyang natahimik bago napabuga ng hangin. Kung ganon, bakit hindi na lang kayo lumaban? Napatingin ito sa kanya. Malalim. Because fighting means putting people close to me in danger. Unti-unti niyang naiintindihan. Kaya ito nagtatago. Kaya ito lumayo. Kaya wala itong pinagkakatiwalaan. Biglang may malakas na tunog sa hallway. Crash! Pareho silang napatayo. Mabilis na nagbago ang aura ni Anthony. Mula kalmado, naging alerto. Binuksan nito ang pinto. Nagkakagulo ang staff sa labas. May guard na tumatakbo papunta sa kanila. Sir! Huminto ito sa harap nila, hingal. The East Wing cameras went offline. Tumigas ang mukha ni Anthony. Impossible. Someone disabled them manually. Nanlamig ang batok ni Mina. Ibig sabihin, may taong nasa loob lang mansion. Hindi lang basta tao, kundi someone na marunong sa security system. Dahan-dahang bumaling si Anthony sa kanya at mahina nitong sinabi, Stay in this room, lock the door. Pero bago pa siya makasagot, biglang namatay ang ilaw. Buong mansion nalunod sa dilim. Napasinghap siya at sa kadiliman may narinig siyang yabag. Malapit, sa mismong hallway. May kumalabog sa pinto niya. Tok. Isang beses. Tahimik. At may boses na bumulong mula sa labas. Miss Villaflor, alam naming nandito kayo. Nanlaki ang mata niya. Hindi security, hindi staff, kundi ang taong gustong kuhanin siya. Halos hindi makahinga si Mina Villaflor. Madilim ang buong kwarto. Tanging liwanag lang ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng hugis sa paligid. At sa labas ng pinto, may taong tumatawag sa pangalan niya. Miss Villaflor. Mahina, kalma, nakakatakot. Napaatras siya hanggang tumama ang likod niya sa kama. Nanginginig ang kamay niyang agad hinanap ang lock ng pinto. Click! Nakalock pa rin. Pero hindi iyon sapat para pakalmahin siya. May marahang pagkatok muli. Tok, tok. Parang alam ng taong nasa labas na natatakot siya. Parang nilalaro siya. Hindi ka namin sasaktan. Sabi ng boses. Gusto ka lang naming makausap. Napailing si Mina kahit hindi siya nakikita. Alam niyang kasinungalingan iyon. Biglang may yabag na mabilis na papalapit mula sa hallway. Kasunod ang matigas na boses na pamilyar sa kanya. Step away from that door. Si Anthony. Agad nawala ang boses sa labas. May saglit na katahimikan. Pagkatapos, tunog ng takbuhan. May sumigaw na guard. Stop! Narinig niya ang sunod-sunod na yabag hanggang sa tuluyang lumayo ang ingay. Ilang segundo pa ang lumipas bago muling may kumatok. 3 beses. Mahina. Mina, it's me. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Tumambad si Anthony. Hingal, seryoso, at may hawak na flashlight. Hindi niya napigilang mapalapit agad. Sir, hindi lang niya natapos ang salita. Kusang napayakap siya rito. Saglit itong natigilan. Parang hindi inaasahan. Pero makalipas ang 1 segundo, marahan siyang niyakap pabalik ng lalaki.
Mahigpit. Protektado. You're safe. Mahina nitong sabi. Ramdam niya ang tibok ng puso nito. Mabilis din tulad ng kanya. Doon lang niya napansin nanginginig pala siya. Unti-unti siyang kumalas, namumula ang pisngi. Sorry. It's okay. Pero hindi agad umatras si Anthony. Saglit silang nagkatitigan sa dilim. Mas malapit kaysa dati. Mas personal. Hanggang sa bumalik ang reality. Ano pong nangyari? Tanong niya. Tumigas muli ang ekspresyon ng CEO. Someone infiltrated the mansion. Nanlamig siya. Inside job? Tumanggo ito. They knew exactly where your room was. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa kanya. Ibig sabihin, may nagbibigay ng impormasyon. May traidor. At hindi pa tapos to. Dagdag ni Anthony. Biglang nag-vibrate ang phone nito. Tinignan niya ang screen. Isang bagong message. Hindi sinasadyang nabasa iyon na Mina. You protect her too much. Sunod na message. Does she know why you really chose her? Napakunot ang noon niya. Sir, anong ibig sabihin yan? Hindi agad sumagot si Anthony. First time niyang makitang nag-aalinlangan ito. Parang may tinatago. Mina. Pero bago pa ito makapagsalita, biglang bumukas ang emergency lights ng mansion. Pulang ilaw ang kumalat sa hallway. Kasabay noon ang announcement ng security system. Breach detected. Nagkatinginan sila. At sa sandaling iyon, na-realize ni Mina ang mas makakatakot na posibilidad. Hindi siya basta nadamay lang. Maaring may dahilan kung bakit siya mismo ang target. Hindi mawala sa isip ni Mina Villaflor ang mensaheng nakita niya. Does she know why you really chose her? Paulit-ulit itong umuukit sa utak niya habang naglalakad sila ni Anthony de Chavez sa hallway ng mansyon na ngayon ay puno ng nagmamadaling guards. May nagaganap na security sweep, may hinahanap, at malinaw na hindi pa tapos ang panganib. Pero mas mabigat ang tanong sa dibdib niya. Huminto siya sa paglalakad. Sir, napahinto rin si Anthony at lumingon. Bakit ako? Tahimik ang paligid. Kahit may kaguluhan sa malayo, diretso siyang tumingin dito. Hindi po aksidente na sa apartment ko kayo pumulda, diba? Saglit na tumigas ang mukha ng lalaki at doon niya natiyak. Tama ang hinala niya. You knew where I live. Hindi ito agad sumagot. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Yes, parang may bumagsak sa sikmura niya. So, pinili ninyo ako? Tumanggo siya. Mas mabigat ngayon ang titig nito kaysa dati. I needed someone they wouldn't suspect. Napatawa siya ng mahina. Pero walang saya. Kaya ako, dahil ordinaryo lang ako. Hindi agad sumagot si Anthony. Sa halip, lumapit ito ng kaunti. No. Bahagya siyang natigilan. I chose you because you're the only person in that company who never tried to impress me. Napakurap siya. Hindi niya inaasahan yon. Everyone wants something from me. Dagdag nito. Power, promotion, money. Saglit itong tumigil, but you avoided me. Hindi niya napigilang mapailing. Takot lang po ako sa inyo. Bahagyang ngumiti si Anthony. I know. Nag-init ang pisngi niya. Pero hindi pa rin nawawala ang kaba. So, matagal ninyo na akong kilala. Tumanggo ito muli. I read employee evaluations personally. Nanlaki ang mata niya. You what? You're consistent, honest, and you never manipulated numbers even when pressured. Bigla niyang naalala ang incident 2 buwan na ang nakalilipas kung saan tumanggi siyang baguhin ang financial report kahit utos ng senior manager. Akala niya napagalitan siya noon, hindi pala. Pinagmamasdan siya. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit ang head guard. Sir, intruder escaped through the east fence. Tumigas ang panga ni Anthony and internal access confirmed. Nanlamig si Mina. So, may traidor talaga? Yes, sagot nito. Pagkaalis ng guard, muli siyang balingan ni Anthony. Mas seryoso ngayon. Mina, there's something else. Kinabahan siya. My uncle believes you're important to me. Napakurap siya. Hindi naman. Hindi niya natapos ang salita dahil biglang inilapit ni Anthony ang mukha nito. Hindi sapat para halikan siya, pero sapat para mawala ang distansya, and that makes you dangerous to them.
bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa sinabi nito o dahil sa lapit nila. Biglang nag-ring ang phone ni Mina. Unknown number. Nagkatinginan sila. Dahan-dahan niya itong sinagot. Hello? May pamilyar na boses na sumagot. Matanda, malamig at last. Nakausap ko din kita, Miss Villaflor. Nanlamig ang dugo niya. Sino po ito? Mahinang tumawa ang lalaki sa linya. I'm the reason Anthony is running. Napatingin siya agad sa CEO at saka sinabi ng boses, tell him his uncle says hello. Click. Nanginginig niyang ibinaba ang phone at ngayon hindi na lang siya target. Direkta na siyang kinakausap ng kalaban. Hindi pa rin humuhupa ang kaba ni Mina Villaflor matapos ang tawag. Hanggang ngayon ay parang naririnig pa rin niyang malamig na boses ng tiyuhin ni Anthony de Chavez sa tenga niya. Direkta siyang kinausap. Parang isa na siyang parte ng digmaan ng pamilya. Tahimik silang nakaupo ni Anthony sa private lounge ng mansion. Sa labas, abala pa rin ang security team. Pero sa loob, mas mabigat ang usapan. He contacted you personally? Seryosong tanong ni Anthony. Tumanggo siya. Oo, at parang kilalang-kilala niya ako. Humigpit ang hawak ng lalaki sa baso ng tubig. That means escalation. Napakunot ang noon niya. Ibig sabihin, they're done hiding. Nanlamig siya. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Anthony. Mina, kailangan nating baguhin ang strategy. Napatingin siya rito. Ano pong strategy? Tumingin ito diretso sa kanya. Matagal. Parang may pinagdidesisyonan. Then, we make them believe you matter to me. Napakurap siya. Ha? Tumayo si Anthony at inilapag ang tablet sa harap niya. Naka-open ang news sites. Breaking headlines. De Chavez CEO missing after board conflict. Power struggle inside billion-dollar company. Huminga ito ng malalim. If they think you're just collateral, they'll pressure you quietly. Napagat siya sa labi. But if they think you're important, dahan-dahan niyang naiintindihan. Lalabas sila openly. Tumanggo ito. At magkakamali sila. Tahimik siyang napatitig dito. Sir, ano pong gagawin natin? Sandaling nag-atubili ang lalaki bago sinabi ang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso niya. You pretend to be my girlfriend. Parang may sumabog sa ulo niya. Ha? Ano? Tumayo siya agad. Hindi pwede yun. Kalma lang itong nakatingin sa kanya. It's the safest move. Safe? Mas lalo akong magiging target. Yes. Diretso nitong sagot. Natigilan siya. At least, dagdag nito. I can protect you openly. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya umiinit ang mukha niya. Fake girlfriend? Ng boss niya? Ng billionaire CEO? Sir, hindi ako marunong umarte. Bahagyang ngumiti si Anthony. You don't need to. Lumakad ito. Mas malapit kesa dati. Just stay beside me. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head of security. Sir, media already caught sight of your vehicle earlier. Tumanggo si Anthony. Good. Napalingon si Mina. Good? Tumingin ito sa kanya. Determinado. Because, starting tonight, hinawakan nito ang kamay niya. Mainit. Natural. Parang totoo. The world will know you're mine. Nanlaki ang mata niya. Hindi pa siya nakaka-react nang biglang may camera flashes mula sa labas ng glass entrance. Sigawan ng reporters. They found him! Mr. De Chavez! Hinila siya ni Anthony palapit. Reflex niyang nakapakapit sa braso nito. At bago pa niya maintindihan ang nangyayari, yumuko ang lalaki at marahang hinalikan ng noo niya sa harap ng cameras. Flash! 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 Nagtilian ng media. At sa loob ng ilang segundo, kumalat sa buong bansa ang balitang, may babae ng malamig na billionaire CEO. Ngulit habang hawak niya ang kamay nito, isang tanong ang sumiksik sa isip ni Mina. Kung acting lang ito, bakit parang totoo ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Anthony? Halos mabulag si Mina Villaflor sa sunod-sunod na camera flashes. Sigawan ng reporters, mga tanong na sabay-sabay bumabato sa kanila. Mr. De Chavez, sino po ang babae? Girlfriend niyo ba siya? Is this the reason behind the board conflict? Hindi pa rin niya lubos ma-process ang nangyayari nang maramdaman niyang mas humigpit ang hawak ni Anthony De Chavez sa kamay niya. Matatag.
Parang sinasabing, sumabay ka lang sa akin. Stay close. Mahina nitong bulong. Automatic siyang napalapit. Halos dumikit ang balikat niya rito habang naglalakad sila pababa ng mansion steps. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang tingin. Hanggang sa bigla siyang hilahin ni Anthony palapit sa dibdib nito. Napasingap siya. At bago pa siya makapagreklamo, ipinulupot nito ang braso sa bewang niya. Mas lumakas ang tilian ng media. Sir Anthony, confirmed na ba? Huminto ito. Tumitig sa cameras at saka sinabi, yes. Parang tumigil ang mundo ni Mina. She's important to me. Mas lumakas ang ingay. Hindi niya alam kung acting pa rin ba ito o may ibang ibig sabihin. Maya-maya ay nakapasok din sila sa loob ng sasakyan. Pagkasara ng pinto, biglang natahimik ang paligid. Tanging mabilis niyang paghinga ang maririnig. Napaharap siya rito. Sir, yes? Ano po yun? Kalma lang itong sumandal. We needed them to believe it. Napailing siya. Hinalikan ninyo ako sa noo. It was convincing. Napamulagad siya. Convincing? Bahagya itong ngumiti, halos teasing. You blushed. Mas lalo siyang namula. Hindi niya alam kung maiinis siya o mahihiya. Pero bago pa siya makasagot, may nag-notify sa phone niya. Sunod-sunod, messages, notifications, trending posts. Binuksan niya ang social media at halos malaglag ang phone niya. Photo, Anthony De Chavez holding mysterious woman. Headline, Fire! The ICEO finally in love? May libu-libong comments. May mga humahanga. May mga nang-iinsulto. May mga nag-iimbestiga kung sino siya. Nanlamig siya. Sir, kilala na nila ako. Tumingin si Anthony sa screen, then sa kanya. I told you, mahina nitong sabi. From now on, you're visible. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi na siya anonymous employee. Public target na siya. Tahimik siyang napatingin sa bintana. Hanggang may isang larawan ang lumabas sa newsfeed. Isang babae. Maganda. Elegant. Kasama si Anthony sa lumang larawan. Claudine Arambulo, former fiancé of Anthony De Chavez, returns to Manila. Manikip ang dibdib niya. Sir, napalingon ito. Sino siya? Saglit na katahimikan. At unang beses niyang nakitang nag-iba ang ekspresyon ni Anthony. Mas komplikado. My past. Bumaba ang tingin ni Mina. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang kirot siyang nararamdaman. Fake lang naman ito. Trabaho lang. Pero bakit parang ayaw niyang may ibang babaeng malapit dito? At parang sinagot ng tadhana ang tanong niya dahil biglang tumunog ang phone ni Anthony. Caller ID. Claudine. Nagkatinginan sila. At bago nito sagutin, mahina nitong sinabi kay Mina, this just got complicated. Tahimik ang loob ng sasakyan. Pero parang mas maingay pa iyon kaysa sa sigawan ng media kanina. Nakatitig lang si Mina Villaflor sa cellphone ni Anthony De Chavez habang patuloy itang nagre-ring. Claudine calling. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Wala naman siyang karapatan. Fake lang naman ang relasyon nila. Parte lang siya ng plano. Pero bakit parang may kung anong sumisikip sa puso niya? Hindi agad sinagot ni Anthony ang tawag. Sa halip, napatingin muna ito sa kanya. Parang nagdadalawang isip. Sagutin niya na po. Pilit niyang sabi kahit medyo pausang boses. Saglit pa itong tumahimik bago pinindot ang accept. Yes? Malakas ang boses ng babae kahit hindi naka-speaker. So it's true. Elegant, matapang, sanay mag-utos. Hindi na kailangan hulaan ni Mina kung sino iyon. I saw the news, dagdag ng babae. You disappeared for days, then suddenly you appear with another woman? Tahimik lang si Anthony. I'll explain later, Claudine. Napangiwi si Mina sa paraan ng pagtawag nito sa pangalan ng babae. Malapit, pamilyar. No, malamig na sagot ng babae. I'm already outside your house. Nanlaki ang mata ni Nina. Napalingon siya kay Anthony. What? Matigas nitong sagot. I came back for you, Anthony, sabi ni Claudine. And I don't appreciate replacements. Click! Naputo lang tawag.
Biglang bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. "Sir!" Mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, huminto na ang kotse sa mansion driveway. At dun niya nakita, isang babaeng nakatayo sa harap ng entrance. Matangkad, elegante, nakaputing dress na parang diretso sa magazine cover. Confident ang tindig, at ang titig nito, diretso sa kanya. Pagkabukas ng pinto, bumaba si Anthony. Sumunod si Mina, biglang conscious sa simpleng damit niya. Lumapit agad ang babae. "Anthony." Walang pag-aalinlangan, hinawakan ito ang braso ng lalaki. Parang may karapatan. Parang dati na itong ginagawa. Automatic na pabitaw si Mina sa hawak ni Anthony. Hindi niya namalayang umatras siya ng kaunti. Sinuri siya ni Claudine mula ulo hanggang paa. Mabagal, mapanghusga. "So, ikaw pala." Napayuko si Mina. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng babae. Hindi siya kabilang sa mundo nila. "Claudine," malamig na sabi ni Anthony, "this isn't the time." Ngunit ngumiti lang ang babae. "Oh, I think it is." Tumingin ito kay Mina. "Do you even know who he is when cameras are off?" Hindi siya nakasagot. Dahil totoo, hindi pa niya lubos kilala si Anthony. Lumapit si Claudine. Mas malapit. Bulong nito, "He doesn't fall in love. He uses people." Parang may tumusok sa dibdib niya. Napatingin siya kay Anthony. Tahimik lang ito. Hindi agad kumontra. At yun ang mas masakit. Biglang nagsalita ang babae muli. "So tell me, Anthony." Humawak ito sa braso ng lalaki. "Is he temporary?" Tahimik ang lahat. Staff, guards, hangin. Napahigpit ang kamay ni Mina sa sarili niyang bag. Handa siyang marinig ang sagot. Handa siyang maalala ang totoo, na acting lang ito. Pero ang sumunod na ginawa ni Anthony, ang hindi niya inaasahan. Hinila siya nito pabalik sa tabi nito at buong linaw na sinabi, "No." Saglit itong tumingin kay Mina bago muling hinarap si Claudine. "She stays." Nanlaki ang mata ni Mina. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang kalaban sa labas o ang damdaming unti-unti nang nagiging totoo. Hindi naging komportable ang hapunan ng gabing iyon. Sa napakahabang dining table ng mansion, magkatapat na nakaupo sina Mina Villaflor at Claudine Arambulo, habang nasa gitna si Anthony de Chavez. Tahimik ang staff habang naghahain ng pagkain, pero ang tensyon, halos pwedeng hiwain. Pakiramdam ni Mina mali ang presensya niya roon. Simpleng blouse lang ang suot niya, habang si Claudine ay parang laging handa sa social event. Elegant, confident, at malino na bahagi ng mundo ni Anthony. "So Mina," biglang sabi ni Claudine habang iniikot ang wine glass, "what exactly do you do?" Napatingin si Mina. Accounting staff po." Bahagyang tumaas ang kilay ng babae. "Oh, employee." Simple ang salita, pero ramdam ang ibig sabihin. Napababa siya ng tingin. Hindi niya napansing tumigas ang ekspresyon ni Anthony. "She's more than that." Malamig nitong singit. Napatingin agad si Mina rito. Hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya nito. Ngumiti lang si Claudine. "Interesting," sabi nito. "Because last time I checked, Anthony doesn't mix business with emotions." Tahimik si Anthony, at iyon ang nagpalala sa kaba ni Mina. Biglang tumayo si Claudine. Lumapit sa likod ni Anthony at marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. Natural na natural, parang dati na nilang routine. "You remember Paris? The penthouse? The engagement party?" Nanikip ang dibdib ni Mina. Engagement? Hindi niya alam yon. Napatingin siya kay Anthony. Hindi ito kumikibo. Hindi rin inaalis ang kamay ng babae. At doon niya naramdaman ang kakaibang kirot. Selos. Bigla siyang tumayo. Ako na po muna." Pero bago siya umalis, hinawakan ni Anthony ang pulso niya. Mahigpit. Hindi pinipilit, pero malinaw ang mensahe. Stay. Napatingin siya rito. At tahimik nitong sinabi, "Sit down." Dahan-dahan siyang muling naupo. Napansin niyon ni Claudine at ngumiti. Parang may naintindihan. "Oh,
Mahina nitong sabi. So she affects you? Tumigas ang panga ni Anthony. That's enough. Pero hindi pa tapos ang babae. Tumingin ito kay Mina. Be careful, sabi nito. Anthony protects people until they become liabilities. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. Bigla niyang naalala ang dahilan kung bakit siya nandito. Fake girlfriend, protection, plano, hindi pag-ibig. Tahimik niyang tinapos ang pagkain. Hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang nagpaalam at dumiretso sa guest room ng balcony. Malakas ang hangin sa labas. Pinipigilan niyang maging emosyonal. Bakit ako nasasaktan? Hindi naman totoo. Hindi naman sila. Biglang bumukas na pinto sa likod niya. Hindi niya na kailangang lumingon. Alam niya kung sino. Running away again? Tanong ni Anthony. Hindi siya humarap. Hindi po ako bagay dito. Tahimik ito sandali bago lumapit. You're exactly where you need to be. Napailing siya. May fiancé kayo. Former. Pero mahal ninyo. Tahimik. Masyadong tahimik. At iyon ang mas masakit. Hininga siya ng malalim. Sir, hanggang kailan lang ba itong pagpapanggap? Hindi agad sumagot si Anthony. Sa halip, marahang inikot nito paharap dito. Magkalapit sila ngayon. Mas malapit kaysa dati. At sa mababang boses, sinabi nito, That's the problem. Napatingin siya sa mata nito. Because I'm starting to forget which part is pretend. Tumigil ang mundo ni Mina. At bago pa siya makapagsalita, may sumigaw sa loob ng mansion. Sir Anthony? Pareho silang napalingon. Isang guard ang tumakbo papunta sa kanila. Hingal. Emergency. Tumigas ang mukha ni Anthony. What happened? Mahinang sagot ng guard. Your uncle just called an emergency board vote. Nalamig ang hangin. Dahil ibig sabihin, matatanggal na siya bilang CEO. Maagang nagising si Mina Villaflor kinabukasan. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa kakaibang katahimikan ng mansion. Parang may hinihintay ang buong bahay. Paglabas niya ng kwarto, napansin niyang abala ang staff. May mga guards na nag-uusap sa mababang boses habang mabilis na naglalakad sa hallway. May mali. Pagdating niya sa living area, nakita niya si Anthony de Chavez. Nakatayo ito sa harap ng floor-to-ceiling window na kasuot na muli. Malinis, perpekto. Parang walang nangyaring kaguluhan sa buhay nito. CEO mode. Pero kahit nakatalikod, ramdam niyang mabigat ang iniisip nito. Sir, mahina niyang tawag. Lumingon ito. At kahit pilit ang pagiging kalmado, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. They scheduled the vote this morning, sabi nito. Nanikip ang dibdib niya. So, ngayon na? Tumanggo ito. My uncle gathered enough shareholders. Lumapit siya ng kaunti. Pwede pa bang mabago? Saglit itong ngumiti. Hindi masaya. Corporate wars aren't won overnight. Tahimik silang nagkatitigan. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano kabigat ang dala ng lalaking ito. Hindi lang pera, hindi lang kumpanya, kundi ang responsibilidad ng libo-libong empleyado. At ngayon, maaaring mawala lahat. The Chavez Holdings Boardroom. Hindi pinayagan si Mina sa meeting pero pinanood niya ito sa live internal broadcast kasama ang legal team. Mahabang mesa, mga lalaking nakasuit, mga matang walang emosyon. Sa dulo, nakaupo ang matandang lalaki, Don Rafael de Chavez, ang tiyuhin ni Anthony, ang lalaking gustong agawin ng lahat. Anthony, malamig nitong sabi, Your recent disappearance proves instability. Tahimik lang si Anthony. You endangered company reputation. Isa-isang tumanggo ang board members, parang matagal na itong naplano. Effective immediately, dagdag ng matanda, we move for removal of CEO authority. Parang sinaksak ang dibdib ni Mina. Gusto niyang sumigaw, sabihing mali ito, pero wala siyang kapangyarihan. Nagtaas ang kamay ang shareholders, isa-isa. Majority. Tapos na. Tumayo si Anthony. Walang galit, walang drama, tanging dignidad. If protecting this company makes me unfit, then I accept your decision. Nanlabo ang mata ni Mina.
Hindi siya sanay makitang natatalo ang lalaking palaging kontrolado ang lahat. Final announcement, Anthony De Chavez, removed as CEO. Namatay ang broadcast, tahimik ang buong silid. Pagbalik ni Anthony sa mansion makalipas ang 1 oras, sinalubong siya ni Mina sa entrance. Hindi niya alam ang sasabihin, hindi sapat ang okay lang, hindi sapat ang lilipas din. Kaya ang nagawa niya lang, lumapit. At least, hindi kayo nag-iisa, mahina niyang sabi. Saglit itong tumingin sa kanya at doon niya nakita, unang pagkakataon, ang lungkot sa mata ng isang bilyonaryo. I lost everything today. Napailing siya. Hindi lahat. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas niya, pero hinawakan niya ang kamay nito. You still have people who believe in you. Tahimik itong nakatingin sa magkadikit nilang kamay. Parang may napagtanto. Unti-unti itong lumapit. Mas lumapit, hanggang halos magdikit ang noo nila. At ikaw, mahina nitong tanong, why are you still here? Hindi siya nag-isip, because I want to be. Saglit na katahimikan, at sa sandaling iyon, halos mawala ang pagitan nila. Pero biglang bumukas ang main door. Pumasok ang head security, mukhang tensyonado. Sir, pareho silang napalingon. What is it? Tanong ni Anthony. Huminga ng malalim ang guard bago magsalita. Your bank accounts, corporate access, frozen. Nanlamig ang hangin. Hindi lang pala CEO position ang kinuha niya, pati kayamanan niya. Ibig sabihin, sinisimulan na siyang burahin ng sariling niyang pamilya. Hindi makapaniwala si Mina Villaflor sa narinig. Frozen... lahat? Mahinang ulit niya. Tumanggo ang head security. Yes, ma'am. Personal and corporate accounts. Tahimik ang buong mansion. Parang sabay-sabay nawalan ng hangin ang lugar. Ang lalaking dating may kontrol sa bilyog halaga ng kumpanya, ngayon ay halos wala ng access sa sariling pera. Dahan-dahang napapikit si Anthony De Chavez. Hindi galit, hindi hysterical, kundi tahimik na pagtanggap. My uncle planned this well. Mababa nitong sabi. Napahawak si Mina sa dibdib niya. Hindi niya akalaing may kayang gumawa nito sa sariling pamilya. So, ano pong mangyayari ngayon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Anthony. We leave. Nanlaki ang mata niya. Leave? Pero bahay ninyo to. Umiling ito. Not anymore. Napalingon siya sa paligid, ang engranding chandelier, marble floors, mamahaling paintings. Lahat iyon mawawala? The board now controls company properties. Dagdag nito, they'll take this mansion next. Biglang naging totoo ang lahat. Hindi na ito corporate drama. Pagbagsak na ito ng isang imperyo. Makaliutas ang 1 oras, tahimik silang nag-empake. Simpleng bag lang. Ilang damit. Importanteng dokumento. Walang bodyguards na nakapaligid. Walang luxury convoy. Sa unang pagkakataon, parang ordinaryong tao lang si Anthony. Habang pababa sila ng hagdan, napahinto si Mina. Sir, lumingon ito. Saan tayo pupunta? Saglit itong natahimik at saka bahagyang ngumiti. Sa lugar na hindi nila iisiping babalikan ko. Napakunot ang noo niya. Hanggang sa ma-realize niya, nanlaki ang mata niya. Sa apartment ko? Tumanggo ito. Hindi niya napigilang matawa ng mahina. Ang billionaire CEO babalik sa maliit niyang unit. Pagdating sa apartment, pareho silang napahinto sa tapat ng pinto ng Unit 3B. Parang bumalik sa simula ang lahat. Binuksan ni Mina ang ilaw. Muling sumalubong ang maliit na espasyo. Electric fan, lumang sofa, iisang kama. Tahimik na pumasok si Anthony, tumingin sa paligid, at saka napabuntong hininga. I miss this place. Napatawa siya. First time ko pong marinig na may billionaire na nagsasabing nami-miss niya ang bedsit apartment. Bahagya itong ngumiti. Here, people are honest. Nagkatiginan sila. Mas magaan ang hangin ngayon. Walang guards, walang media, walang board members. Si Mina at si Anthony lang. Biglang tumunog ang tiyan ng lalaki. Pareho silang natigilan. Napahawak ito sa batok, bahagyang nahihiya. I haven't eaten. Napangiti si Mina. Welcome to real life, sir. Nagbukas siya ng cabinet.
instant noodles, dalata, itlog. Habang nagluluto siya, napansin niyang nakamasid lang si Anthony sa kanya. Tahimik, malalim ang tingin. Ano po? Tanong niya. Mahina itong nagsalita. Yesterday, I had everything. Lumapit ito ng kaunti. Today, I only have this. Napatigid siya rito. At okay lang ba? Saglit itong ngumiti. Mas totoo kaysa dati. Yes, dahan-dahang idinagdag nito. Because you're here. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Pero bago pa maging mas personal ang sandaling ito, may malakas na katok sa pinto. Tok tok tok. Nagkatiginan sila. Masyadong gabi para may bisita. Muling kumatok. Mas madiin. At may boses na sumigaw, "Open up, police." Nanlamig ang dugo ni Mina dahil malinaw, hindi pa tapos ang laban. Parang tumigil ang oras sa loob ng maliit na apartment. Tok, tok, tok. Police, open the door. Nanlamig ang buong katawan ni Mina Villaflor. Dahan-dahan siyang napalingon kay Anthony de Chavez. Kita niya agad ang pagbabago sa mukhang nito. Mula sa kalmadong lalaki kanina, naging alerto at kalkulado muli. CEO instinct, survivor instinct. Stay calm, mahinang initong sabi. Pero paano siya kakalma kung may pulis sa labas? Anong ginawa ninyo? Pabulong niyang tanong. Diretso itong tumingin sa kanya. Nothing illegal. Saglit itong tumigil. But my uncle probably did. Muling kumalabog ang pinto. Mr. Anthony de Chavez, we know you're inside. Nanlaki ang mata ni Mina. Alam nila. Mabilis na lumapit si Anthony sa bintana at sumilip. May patrol car sa baba. 2 pulis. At isang itim na sasakyan na pamilyar na sa kanya. People of his uncle. This isn't arrest, bulong nito. It's pressure. Napahawakan si Mina sa braso niya. Anong gagawin natin? Saglit siyang tinitigan ni Anthony. Parang may mahirap na desisyon binubuo sa isip nito. Pagkatapos, mahinang nitong sinabi, I'll surrender. Ano? Hindi siya makapaniwala. Hindi pwede. Paano kung ikulong kayo? Lumambot ang tingin nito sa kanya. If I run, they'll involve you legally. Nanlaki ang mata niya. They'll accuse you of aiding a fugitive. Parang may sumuntok sa dibdib niya. So, ginagawa ninyo to para sa akin? Hindi ito sumagot. Pero sapat na ang katahimikan. Muling kumalabog ang pulis, mas malakas. Last warning. Huminga ng malalim si Anthony. At bago ito lumapit sa pinto, bigla niyang hinuwakan ang kamay nito. Mahigpit. Sir, wag. Napatingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala nang boss at empleyado. 2 taong natatakot mawala ang isa't isa. Anthony, mahinang niyang tawag. First time niyang ginamit ang pangalan nito. Bahagyang nagbagong ekspresyon ng lalaki. Mas naging malambot. Mas personal. I'll be fine, sabi nito. Pero umiling siya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas niya. Ayaw lang niyang matabas ito. Ayaw niyang mawala ito. Biglang hinila siya ni Anthony palapit. At bago pa siya makapagsalita, niyakap siya nito. Mahigpit. Mainit. Protektado. Thank you for staying. Bulong nito sa buhok niya. Ramdam niyang manginginig ang dibdib niya. At bago pa siya tuluyang mapaiyak, kumalas ito. Naglakad papunta sa pinto. Binuksan. Tumambad ang 2 pulis. Mr. de Chavez, tumanggo ito. I'll cooperate. Napasinghap si Mina habang pinanunod itong lumabas. Parang may bahagi ng puso niyang hinihilang palayo. Ngunit bago tuluyang sumakay si Anthony sa sasakyan, lumingon ito sa kanya. Nagkatitigan sila. At sa titig na iyon, may pangako. Babalik ako. Sumara ang pinto ng patrol car, umandar, at naiwan si Mina mag-isa sa apartment. Tahimik. Hanggang sa biglang mag-vibrate ang phone niya. Unknown number. Nanginginig niya itong sinagot. At narinig niyang malamig na boses. Good girl. Now that Anthony is gone. Mahinang tumawa ang lalaki.
Ikaw naman ang kukunin namin. Naputol ang tawag. At sa sandali ngayon, na-realize ni Mina. Siya na ngayon ang susunod na target. Hindi agad gumalaw si Mina Villaflor matapos ang tawag. Parang nanigas ang buong katawan niya. Tahimik ang apartment. Masyadong tahimik. Wala na ang presensya ni Anthony. Wala na ang pakiramdam ng seguridad. At ngayon lang niya lubos na ramdaman, mag-isa na siya. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi pwede magpanik. Kinuha niya ang bag niya. Kailangan niyang umalis. Humanap ng mataong lugar. Tumawag ng tulong. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Yabag. 1, 2, 3. Nanlaki ang mata niya. Dahan-dahan siyang umatras. Huminto ang mga yabag sa mismong harap ng unit niya. Sumunod ang tunog ng metal. Parang may sinusubukang buksan. Nanginginig ang kamay niyang napahawak sa phone. Wala siyang matatawagan. Si Anthony. Wala. Click. Unti-unting bumukas ang doorknob. Napaatras siya. Tumambad ang 3 lalaking nakaitim. Parehong mga muka na nakita niya noon sa mansyon. Hindi pulis. Hindi rin seguridad. Miss Villaflor, sabi ng isa, sumama ka na lang ng maayos. Umiling siya. Hindi! Mabilis siyang tumakbo papunta sa kusina. Hinablot ang maliit na kutsilyo. Nanginginig ang kamay niya pero itinapat iyon. Lumayo kayo! Nagkatinginan lang ang mga lalaki. Parang naaaliw pa. Matapang, sabi ng isa. Pero isang hakbang nang ang ginawa nito at agad niyang naramdaman ang lakas na bumawi ng kutsilyo mula sa kamay niya. Napasinghap siya. Hinawakan siya sa braso. Mahigpit. Let go of me! Nagpumigla siya. Sinubukang sumigaw. Pero may tumakip sa bibig niya. Relax, bulong ng lalaki. Hindi ka namin sasaktan kung susunod ka. Pinilit niyang lumaban. Sinipa. Kumawala. Pero mas malakas sila. Ilang segundo lang at tuluyan siyang nabuhat palabas ng apartment. Nahulog ang phone niya sa sahig. Tuluyang nagsara ang pinto ng Unit 3B. Sa loob ng sasakyan, nakatali ang kamay niya. Madilim ang paligid. Umaandar ang sasakyan sa hindi niya alam na direksyon. Pinipigilan niyang umiyak. Hindi pwede. Kailangan niyang maging matatag. Naalala niya ang sinabi ni Anthony, "You're braver than you think." Huminga siya ng malalim. Humingin siya ng malalim. Bakit ninyo ginagawa to? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki na nasa harap. Because you matter. Nanlamig siya. To him. Napapikit siya. So tama nga. Ginagamit siya laban kay Anthony. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan. Binuksan ang pinto. Hinila siya palabas. Isang lumang warehouse ang bumungad. Madilim, tahimik, mapanganib. Dinala siya sa loob. At doon, may lalaking nakaupo sa gitna. Matanda, elegant kahit simple ang suot. Nakaupo parang hari. Dahan-dahan itong tumayo. Ngumiti. Finally. Nanlamig ang dugo ni Mina. Kilala niya ang muka. Nakita niya ito sa board meeting broadcast. Don Rafael de Chavez, ang tiyuhin ni Anthony. Lumapit ito. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang taa. So, ikaw pala ang dahilan kung bakit naging mahina ang pamangkin ko. Napailing siya. Hindi totoo. Ngulit tumawa lang ang matanda. Oh, hiha, everything is true. Lumapit ito ng mas malapit. At ngayon, mahina nitong dagdag, ikaw ang pain na magpapabalik sa kanya. Nanlamig ang dugo ni Mina. Ano pong ibig sabihin ninyo? Ngumiti ang Don Rafael. At this very moment, itinaas nito ang phone. May live video call. At sa screen,
Nakita niya si Anthony nasa interrogation room, sugatan at galit na galit. Mahinang sabi ng matanda, "Welcome to the real negotiation." Nanlabo ang paningin ni Mina Villaflor habang nakatitig sa screen. Nasa harap niya si Anthony de Chavez, pero hindi ang Anthony na kilala niya. Wala ang kontrolado at malamig na CEO. Nasa loob ito ng interrogation room, gusot ang damit, may bahid ng dugo sa labi at malinaw ang galit sa mga mata. At last, malamig na sabi ni Don Rafael de Chavez habang iniikot ang phone upang makita siya ni Anthony. Tumigil ang mundo. Nagtagpo ang mga mata nila sa screen. "Mina." Paos ang boses ni Anthony, halo ng gulat at takot. Nanikip ang dibdib niya. "I'm okay," mabilis niyang sabi kahit hindi naman totoo. Biglang tumawa si Don Rafael. "Oh, she's far from okay." Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang balikat niya, parang mapagmahal na lolo. Pero ramdam niya ang panganib. "Anthony," dagdag ng matanda, "you've always been predictable." Tumigas ang panga ng lalaki sa screen. "Let her go." Diretso, walang pakiusap. Utos. Ngumiti si Don Rafael. "See? Exactly my point." Lumakad ito pabalik sa upuan. "You lost your company, your wealth, your authority." Saglit itong tumigil. "But this girl?" Tumingin ito kay Mina. "She made you emotional." Nunlaki ang mata niya. Hindi siya makapagsalita. "I'll trade," malamig na sabi ni Anthony. Napalingon si Nina sa screen. "No!" agad niyang sigaw. Pero hindi siya pinansin ng dalawa. "What do you want?" dagdag ni Anthony. Dahan-dahang nag-cross ng paa si Don Rafael. "Simple." Itinaas nito ang isang dokumento. "Sign full ownership." Nanlamig ang hangin. Mina frowned. "Ownership?" Tumawa ang matanda. "Oh yes, hindi pa alam ng iba." Tumingin ito kay Anthony. "You still hold controlling shares through your late father's trust." Nanlaki ang mata ni Mina. Ibig sabihin, kahit tinanggal siya bilang CEO, si Anthony pa rin ang tunay na may kontrol. At yun ang habol ng tiyuhin dito. "Sign everything over," dagdag ng matanda. "And the girl walks free." Napailing si Mina. "Anthony, wag!" Napatingin ito sa kanya. Malalim, tahimik. At sa titig na yon, alam na niya ang desisyon nito. "I'll sign." "No!" sigaw niya. Lumapit si Don Rafael amused. "See? Love makes men stupid." Nangingilid ang luha ni Mina. "Hindi ako worth it," sigaw niya kay Anthony. "Huwag ninyong ibigay lahat." Ngunit ngumiti lang ang lalaki sa screen. Mahina, malambot. First time niyang nakita ang ganoong ekspresyon. "You are." Tumigil ang paghinga niya. "Everything I lost," dagdag nito, "never mattered." Saglit itong huminga. "But losing you would." Tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi na ito pagpapanggap, hindi na plano, totoo na. Ibinigay ni Anthony ang pen at pumirma. 1, 2, 3 dokumento. Ngumiti si Don Rafael. Satisfied. Good choice. Tumayo ito at tumanggo sa mga tauhan. Tanggalin ang tali. Agad siyang pinalaya. Nanlambot ang tuhod niya. Release her. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, yumuko ang matanda at bumulong sa tinga niya. "You should thank yourself." Nanlamig siya. Because now, mahina nitong dagdag, Anthony de Chavez officially owns nothing. At sa sandali niyon, na-realize ni Mina ang bigat ng ginawa ng lalaking iyon.
Ibinigay nito ang buong mundo niya para lang mailigtas siya. 5 taon. Ganun katagal mula nang huling niyang makita si Anthony de Chavez. 5 taon mula nang mawala ito sa buhay niya matapos ibigay ang lahat kapalit ng kalayaan niya. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakakalimutan ang huling tingin nito sa screen. Makati City, present day. Abala ang buong lobby ng Villaflor Financial Consulting. Modern office, glass walls, professional staff. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Mina Villaflor. Ngayon ay isang matagumpay na business consultant. Malayo na sa dating simpleng accounting staff. Malayo na sa babaeng takot sa sariling boss. Pero may mga bagay na hindi nagbabago. Tulad ng tahimik na sakit sa tuwing naaalala niya ang lalaking nagsakripisyo para sa kanya. "Mami!" Napangiti siya agad. Tumakbo papunta sa kanya ang isang batang lalaki na may makapal na buhok at seryosong mata. "Aaron," malambing niyang sabi habang yumuyuko. 5 taong gulang. Matalino, tahimik, at may matang kahawig ng isang taong pilit niyang kinakalimutan. "Finished ng meeting mo?" Tanong ng bata. Tumanggo siya. "Yes, baby." Hinaplos niya ang buhok nito. Walang nakakaalam na si Aaron ang dahilan kung bakit siya tuluyang lumayo noon. Dahil ilang linggo matapos siyang pakawalan, nalaman niyang buntis siya. At alam niyang kapag nalaman yon ng pamilya de Chavez, magiging target muli ang anak niya. Kaya pinili niyang mawala para protektahan sila. Habang palabas sila ng building, may biglang kaguluhan sa entrance. May paparazzi. May mga taong nagbubulungan. Napakunot ang noon niya. "Anong meron?" Tanong niya sa receptionist. "Ma'am, may bagong investor daw bibili ng kalahati ng Rivera Global Group." Hindi siya interesado. Hanggang sa marinig niya ang pangalan. "The buyer just arrived." Huminto ang mundo niya. "Mr. Anthony de Chavez." Namlambot ang tuhod niya. Imposible. Dahan-dahan siyang napalingon sa entrance. At doon, pumasok ang lalaking hindi niya nakalimutan. Mas mature, mas tahimik. Simple ang suot na suit, pero parehong aura, parehong mata. Si Anthony. Buhay. At mas makapangyarihan pa kaysa dati. Nagkagulo ang media. "Sir Anthony, is it true you rebuilt your empire overseas? Are you back to reclaim the Chavez holdings?" Hindi niya marinig ang sagot. Dahil sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata nila. Tumigil si Anthony sa paglalakad. Parang nawala ang buong paligid at saka bumaba ang tingin nito sa batang hawak niya. Eksaktong parehong mata, parehong tindig, parehong ekspresyon. Nanlaki ang mata ng lalaki. Nina, mahina, hindi makapaniwala. Napahigpit ang hawak niya kay Aaron. Hindi siya handa. Hindi ngayon. Pero mas mabilis ang bata. Tumingala ito kay Anthony at inosenteng nagtanong, "Mami, kilala mo siya?" Hindi agad nakasagot si Mina. Dahil ang lalaking iniwan niya 5 taon nang nakalipas, ay nakatingin ngayon sa batang maaaring anak niya. At sa titig ni Anthony, alam niyang naintindihan na nito ang lahat. Hindi makagalaw si Mina Villaflor. Parang huminto ang mundo sa pagitan nila ni Anthony de Chavez. 5 taon ng katahimikan. 5 taon ng paglayo. At ngayon, magkaharap silang muli. Pero hindi na sila dalawa lang. May batang nakatayo sa pagitan nila. Tahimik na nakatingin si Anthony kay Aaron. Parang may binibilang. Mga detalye. Mga pagkakahawig. Mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi sa media. Hindi sa reporters. Kundi sa kanila. "Mina,
Mahina nitong sabi. Hindi niya alam kung paano sasagot. Napakaraming gustong sabihin. Napakaraming paliwanag. Pero walang ni isa ang lumabas. Hanggang sa yumuko si Anthony sa level ng bata. "What's your name?" Maingat nitong tanong. Hindi natakot si Aaron. Diretso itong tumingin. "Aaron Villaflor." Saglit na tumigil ang paghinga ni Anthony. Villaflor. Hindi de Chavez. Unti-unti itong tumayo at tumingin kay Mina. Malalim. Masakit. Pero walang galit. "You left." Mahina nitong sabi. Napayuko siya. "I had to." Tumahimik ang paligid kahit maingay ang media sa likod nila. "Bakit?" Tanong nito. Nanginginig ang boses niya. "Because I was pregnant." Tuluyang natahimik ang mundo. Hindi gumalaw si Anthony. Hindi nagsalita. Parang sinusubukang iproseso ang 5 taong pagkawala sa loob lamang ng ilang segundo. "I couldn't risk him growing up hunted." Dagdag niya. "They already used me against you once." Nangingilid ang luha niya. Kaya pinili kong lumayo. Matagal bago nagsalita si Anthony. "At hindi mo man lang sinabi sa akin?" Napapikit siya. "Wala ka ng kahit ano noon. Ayokong maging dagdag pa kami sa mawawala sa'yo." Tahimik. Hanggang sa marahan nitong napatawa. Hindi masaya, kundi puno ng realization. "I gave up everything for you." Lumambot ang tingin nito kay Aaron. "And you gave up everything for him." Lumapit ito ng isang hakbang. Hindi galit. Hindi naninisi. Kundi mas malinaw kaysa dati. "I rebuilt my life." Sabi nito. "Started from nothing." Napatingin siya rito. "At bawat araw," dagdag nito, "iniisip ko kung tama bang pinakawalan kita." Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Lumuhod muli si Anthony sa harap ni Aaron. "Can I shake your hand?" Ngumiti ang bata at inabot ang kamay. Magkahawak sila ngayon. At parang may nawawalang piraso na bumalik sa lugar nito. Tumayo si Anthony. Humarap kay Mina. Mas malambot na ngayon ang boses. "You never lost me, Mina." Nanginginig ang labi niya. "Anthony?" Huminga ito ng malalim. "I don't care about the past." Saglit itong tumingin sa anak nila. Ang importante, nandito kayo ngayon. Dahan-dahan itong inabot ang kamay niya. Parehong eksena 5 taon na ang nakalipas, pero iba na ang kahulugan. This time, mahina nitong sabi, "Don't run." Tumulo ang luha niya. At sa wakas, hindi na siya umatras. Hinawak niya ang kamay nito. Mahigpit. Kasabay ng maliit na kamay ni Air na humawak din sa kanila. 3 silang magkasama. Sa gitna ng ingay ng mundo. Sa gitna ng bagong simula. Ngumiti si Anthony at bulumong. Hindi pala mansyon ang hinahanap kong tahanan. Tumingin ito sa kanya. "Kunti, kayo." At sa wakas, natagpuan nila ang salitang matagal nilang tinatakasan. Home.